Hi guys, kamusta po ulit kayo? By the way, this is Jim ng Medray Orthotics and Prosthetics Services here in Davao City. So, another useful topic na naman po ang isi-share ko sa inyo. So, etong topic po na ito is about sa tao na merong scoliosis na usually nilalagyan or piniprescribe ng isang doktor na lagyan ng isang device which is yung tawag natin na Shono brace. You can also call it Boston brace or you can call it scoliosis brace. Dito sa screen guys, mapapansin nyo nilagyan natin itong itong x-ray na makikita nito. By the way guys, ito yung pagkakasunod-sunod ng x-ray from the start kung kailan nag-umpisa si patient na lagyan natin ng brace. So from the left side ng image, mapapansin nyo nag-start tayo sa brace niya at 35 degrees, and then after a year nagpa-perform ulit ang kanilang doktor ng another x-ray just to compare the x-ray from the previous to the current, and it turns out na from 35 bumaba siya ng 30 degrees, and then of course continuous pa rin ang pagsuot ng pasyente, and then after a year ulit nagpa-perform ulit ang kanilang doktor ng another x-ray. So from 30 degree thankful tayo kasi mas lalong bumaba yung curve niya, kasi from 30 degree bumaba siya ng 20 degree, and then of course continuous pa rin yung pagsuot ng pasyente. Then after a year nagpa-perform na naman ulit ang kanilang doktor ng x-ray. So currently ang naging result ng x-ray niya is 17. So talagang malaki na yung pinagbago or changes ng kanyang curvature ng kanyang spine. From 35 degrees bumaba na siya ng 17, and yung patuloy pa rin yung sinusuot ni patient yung kanyang brace kasi if I'm not mistaken nasa 15 years old pa lang si patient. So ang normally ang brace pinapastop ng doktor kapag umabot na ng 18 years old ang pasyente or nag-fully develop na ang buto ng isang pasyente. Although there are some cases na mas early mag-mature ang mga buto ng pasyente, like for example there are cases na kahit 17 pa lang minsan pinapastop na ng doktor ang brace. So sa ganitong klase kapag nagsusuot ang pasyente, napaka-importante yung consistency ng pagsuot. Normally ang mga doktor, they will prescribe the patient na suotin ng brace for at least 23 hours a day. Siyempre including yan yung pagtulog, suot pa rin ng pasyente yan. So dito pinapakita natin sa image na as long as compliant si patient, there are possibility talaga na ma-improve pa o mabawasan ang curvature ng isang pasyente na may scoliosis. In fact, meron din tayong several cases na actually talaga nag-zero siya or na-straight natin. So wala namang imposible, importante lang yung cooperation ng bata, and then of course malaki pa rin yung participation ng parents to watch out sa kanilang mga anak na nagsusuot nito, to make sure na talagang nasusuot properly ang brace. And also another thing na ginagawa natin dito, bumabalik si patient sa atin depende kung gaano ka-worse yung curve ng isang pasyente. Usually patient will come back sa atin sa shop every 2 months and other are every 3 months. So what we do every time na bumabalik sila is nagdadagdag tayo ng pressure point kung saan itinutulak natin yung part kung asan yung curve ng isang pasyente gradually. So it means daan-daan lang para at least hindi naman masyadong tortured ang pagko-correct na ginagawa natin sa isang pasyente na mayroong scoliosis. And sa mga parents, gusto ko rin kayong bigyan ng konting idea or paano ba natin malalaman if there are possibility na baka mayroong scoliosis ang isa sa anak natin. Isa sa pwede nating tingnan is kapag napansin nyo ang isang anak nyo na hindi pantay yung shoulder, kumbaga yung isang shoulder is higher than the other one, there are possibility na may problem siya sa spine. And also kapag napansin nyo, especially sa babae, yung breast niya is kapag napansin nyo na parang yung isang breast niya is mas maliit than the other side, and also kung papansin nyo yung kanyang shoulder blades sa likod, kumbaga medyo naka-protrude siya or medyo naka-expand siya, most likely there's a possibility na baka mayroong scoliosis ang mga anak nyo. So first thing to do, mas mabuti kung ipacheck nyo kaagad sa mga espesyalista sa buto, especially sa
sa spine, ano. So para malaman natin kung ano ba yung kondisyon ng katawan ng anak nyo or baka meron siyang scoliosis, para maiwasan natin yung kasi yung ibang pasyente nalalaman lang nila kapag severe na, ano. So kailan ba natin tatawagin na severe na ang isang scoliosis? So according to the doctors, kapag pumalo na ng 45 degrees and so on ang curvature ng isang pasyente, yun na yung tinatawag nila na severe stages, ano. So in that case, usually ang doctor nagsasuggest sila ng surgery sa isang pasyente, ano. So to avoid that, mas better na kung meron na kayong papansin kagad na medyo kakaiba, mas better na mapacheck nyo na kagad sa doctor. Kasi kung for example na-detect siya na nasa mild stages pa lang yung scoliosis ng isang pasyente, that is better. The thing is, kumbaga, the earlier is the better para sa isang pasyente, ano. Kasi pagka, like I said, pagka umabot nga siya ng severe stages, there are possibility na baka maoperahan po yung yung mga anak nyo. Alright guys, so I think hanggang dito na lang muna tayo. Again guys, kung sa tingin nyo po is makakatulong itong content natin sa mas nakakarami, huwag nyo pong kalimutan i-share and paki-like na rin po itong ating TikTok account and follow nyo na rin po para ma-update po kayo every time po na meron tayong mga ina-upload. And also, you can also follow us on our Facebook page account. I'll see you again on the next content. Bye!